Hello guys, good morning. Maaga ako nagising. Time check is, I think 3 o'clock in the morning. But it's 5 o'clock na. Ang aking bahay ay malinis yan. Ayaw ko ng madumi. Welcome to Rogelia's house. Home sweet home. Si nanay guys, gusto niya may sarili din siyang bahay. Hinahayaan na lang namin kung saan siya pupwesto. So ngayon, ang maliit na bahay doon, maliit na kubo, gusto niya doon tumira kasi maingay ako sa music. Yes. Alam ko na si nanay ay gusto niya ng katahimikan hanggang sa gigising siya ng alas 8. At kami ay gusto namin ng, alam mo na, maingay sa loob ng bahay, music dito, music doon. At hindi siya bagay na magsama kaming dalawa. Kaya yun guys, aayusin namin yung bahay ni Ingrid dati na maliit. Pero nakita ko kahapon ay nililinis na nila yung mga garbage pang tatapon na nila. At nakita ko na cute naman talaga, may toilet, gagawa na lang ng lababo, yun. Ako naman ay ang dirty kitchen ko ay ililipat ko doon sa sa bodega. Kung saan ipapaayos ko muna ang yero. Pag dumating yung perang hinihintay ko, ipapaayos ko yung yero at lalagay ko doon ang aking yun yung ubi na yan, bibit-bitin, pabibit-bit ko doon ko ilalagay kasi takot ako na baka sumabog pa dito sa bahay, di ba? Mas magandang doon, at least nasa safety place siya, parang away, parang ganun. Ayun, doon ko ilalagay. Pero hindi pa naman delikado yun guys. Kahit pa paano pa naman ay pwede pa naman talaga totally magamit. Kaso lang may gagawin akong pag ni-renovate ko yung kusina ko, kailangan ay bago ang gamit ko. Yun. Bibili ako ng bagong oven para para sa aking munting kitchen. Kasi alam mo naman luma na kasi talaga guys ang yan, ayan, yung 4 burner ang tawag dun. Pero 4 burner ba ang tawag dun? Basta, yun yung oven ko dati na, 19 ko pa ba ito binili? Siguro 2005. Hindi, 2000. Ano ka bang 2000. Hindi ko na matandaan kung basta nung binil ko yung bahay, nung bago ang bahay, mga 1 year na na-build, ayan yung binili ko, ayan yung na yan, parang gasol na oven. Pero kasi guys, kapag sinisindihan mo, nakakatakot, parang magkakaphobia ka, ayun. Kaya, kailangan ko munang ayan ang aking dining room. Kaya inurong ko doon kasi dito ang tindahan ko. Dapat kitchen lang talaga doon side. Doon side kitchen lang talaga. Pero nilagay ko doon ang dining table ko kasi 4 na lang. 4 chair na lang ang natitira. Pero kapag lumipat ako guys, magkaroon ako ng pwesto sa tindahan, sa ano ba tawag doon? Sa kalsada side, someday, kapag sakaling magkaroon ako ng pwesto, ililipat ko lahat ng paninda ko at ipaparenovate ko yung bahay ko. Yun yung plano ko kasi medyo matagal na matagal na yung bahay ko, lumang-luma na. Kaya yung labas kailangan ng kapinturaan, na. Pero pipili pa ako ng tsaka kailangan ko ng ng taga-pintura kasi gusto, alam mo naman, wala naman akong uutusang lalaki, wala akong asawa, wala akong boyfriend, wala akong ayun, at yung mga kapatid ko busy naman sa kanilang buhay, kaya yung kailangan ko ng magpipintura para magre-retouch lang ng tinanggalan ng
ng sticker kasi dumikit na at Diyos ko. Yung nagpintura kasi dito naman hindi naman inayos. So, pipili ako ng parang yellow-green. Parang yellow-green pa rin guys. Parang i-retouch lang siya. Yung parang one paint lang. Yung parang one brush lang na hindi ko na makita ang yung dumi-dumi ng dingding ko. Kasi ito pa rin yung kulay ko na pipiliin. Para tipid-tipid sa pintura at basta yun guys, alam mo naman ako, ayoko nang may mga dumi-dumi yung asan na ba yun? Puta, nakatakbo pa, yorks. Gusto kong paluin yung insekto na pumapasok galing sa labas. May mga insektong kasi yung screen namin sira na, kaya yung mosquito pumapasok. Pero alam mo, kahit ganito yung bahay ko, love na love ko to. Bakit? Binili ko to ng punong-puno ng pag-asa sa buhay. Dito ko na ang nanay at tatay ko ay masaya. Yes. Binili ko to ang bahay na to. Binili ko tong bahay na to guys para sa akin. Siyempre para sa akin sa pagtanda ko, para sa nanay at tatay ko. Pero nung bumalik ako ng Pilipinas, dahil nga maingay ako, maaga pagising na ako, may music ayaw ni nanay. So, ipapagawa namin siya ng maliit na bahay kung saan tahimik siyang matutulog sa gabi at sa umaga. Ayun. O, diba guys? Simple lang ang buhay sa Pilipinas guys, pero masaya. Ang importante ay kahit pa paano may konting luho ka para sa sarili mo. Dito naman guys, simple lang. Kumita ka ng 1,000 a day. Napakaswerte mo na. Laking-laki ka na sa sa sitwasyon na gano'n. Itong tindahan ko ay siguro masasabi ko na kahit papano hindi na ako mawawalan. Kapag nagutom ako, mayroon akong ngangat-ngatin yun. Ito guys, yung tindahan na to ay pang lang, personal use lang talaga. Pero kapag may bumili, syempre, di ba? Yung utang sa tindahan ko guys malaki. Sa totoo lang, may mga 270 isang tao. So kapag inipon-ipon ko mga 4,000 to 5,000 na kailangan kong singilin, ilalagay ko ulit sa aking tindahan. At yung taong hindi marunong magbayad ng utang niya, hindi na siya makakautang sa akin kahit kailan. Ang pera na makukuha ko at kukunin ko ay ibabayad ko sa ay ibibili ko ulit, pamimili ko ulit ng grocery. Pero hindi pa naman ako nauubusan ng mga stock guys, kahit papano, kahit na may mga utang sa akin. Pero yung utang na yun, parang sabihin na natin na parang tubo na ng tindahan ko at ibang kahit papano may tubo din naman ako kahit maliit. Pero kailangan ko pa rin silang singilin syempre dahil utang is utang. Kahit brother ko, basta may utang sinisingil ko talaga. Yes. Para ibalik ko sa tindahan ko ulit. At kapag sakaling nagkaroon ako ng pwesto na medyo okay, ayun guys, tatanggalin ko dito at i-arrange ko na maayos ang aking bahay. Kasi guys, ang problema lang naman guys ay ang kisame sa labas. May butas, ayun ang ipapaayos ko kay nung bulit. Papatry ko kung paano ko maayos ang aking bahay sa labas. Kailangan na talagang tanggalin yun. Tanggalin tapos ipalitan ng bago. Pero dahil sa ayaw kong magwaldas ng malaking halaga, kailangan ko lang tignan kung saan ang may butas at yun ang palalagyan ko. Kasi mga insekto, mga small animals or daga ay pumapasok sa taas. Minsan nagkakalampagan sila at ang aking exhaust fan ang aking exhaust fan sa kitchen ay ninangat-ngat nila. Kaya nagkaroon na siya ng parang konting damage na kapag inano mo siya guys, kapag inon mo siya,
parang ano, nagkakaroon siya ng sobrang, ayan guys, tumutunog pa naman kahit papano yung exhaust fan ko. Pero yung exhaust fan ko na luma na lang yan ang hindi masyadong nagagamit kasi wala naman ako totally dito sa bahay lagi at lagi naman akong wala, nasa Denmark ako. Kaya yun, yung kitchen ko ay parang sila nanay lang naman talaga nagluma, nagsira. Kaya tsaka alam mo yung magpukpok ka sa guys, sa lababo mo na tiles, mag-iingat ka kasi hindi talaga yan totally hindi talaga totally matibay, kaya kailangan mong ingatan kapag bago ang kitchen mo kasi diyan nagkasira-sira ang aking kusina dahil sa pagpukpok ng kung minsan may mga lechon kang hihiwain dito lang sa loob. Kaya dapat talaga ay mayroon kang dirty kitchen kung saan matibay at doon ka magpupukpok ng iyong gagawing hapunan mo. At mahirap na nandito ka sa loob ng alam mo yung iniingatan mong bahay. Tapos ang maintenance ay mahal. Diyos ko, ang laki-laki ng maintenance. Alam mo nung pinaayos ko tong tiles ko, nakagastos din ako ng parang 250,000 pesos. Kaya guys, maingat ako. Tapos mayroong balasubas na nakapasok dito nung umuwi ako na tiniltil ang tiles. Ang sarap niyang tiltilin sa tenga. Sa totoo lang ay naiinis ako sa taong yun na pinagkatiwalaan kong mag-overnight dito sa pamamahay ko. Ang kapal ng mukha niya. Sa totoo lang, makapal ang mukha niya na manira ng bahay ng iba, parang yung binigyan mong pahintulot kung paano magstay ng overnight sa bahay ko, tapos ang resulta lang ay maninira siya ng hindi niya bahay, hindi niya tahanan. Kaya ngayon guys, hindi ako nag-welcome ng tao na hindi ko kakilala na dito mag-overnight, no. Kasi guys, importante sa akin ay makita ko pa rin yung pinaghirapan ko noon hanggang ngayon. Ganun ako sa bahay ko. Ayoko nang magulo, ayoko nang yung pakalat dito, kalat doon, no. Makalat ako paminsan-minsan sa kwarto ko, yes. Mga sabit-sabit lang naman guys, pero yung buong bahay, no. Ayoko nang magulo na tahanan kasi gusto ko yung lang. Gigising ako sa umaga, makikita ko malinis ang ang kapaligiran, ganyan ako. At doon ay pinatatapon ko na sa kanila yung mga basura nila. Ayoko nang nakasta kasi ang dungis-dungis ng kapaligiran tingnan. So yung na yun guys, yung kulungan ng baboy. Hindi ko alam kung mag-aalaga si nanay ng baboy, pero sa totoo lang napakagastos kasi ng baboy. Siguro pagbibigyan ko siya isang baboy lang. Pero doon ay ilalagay ko doon ang mga papatapon ko na yung mga kalat nila kasi nakakapagod talaga tingnan. Ayun, kahapon nakita ko nagliligpit sila. Nililigpit nila yung mga damit doon na hindi nagamit. Nasabi ko, ipamigay nyo na nga lang kung ayaw nyo gamitin. So, niligpit ni Lori yung isang sako niyang damit na hindi niya naman masyadong sinusuot kung ano sinusuot niya. Yung sa akin kasi guys, I'll never keep old clothes. No. Kapag gusto kong sunugin ko, lalo na kapag naman pinamimigay ko sa mga pamangkin ko na gusto nilang i-keep pa. Siya nga pala guys, natapusin ko na ang aking pag-vlog at abangan nyo ulit ang aking susunod na mga video. Thank you sa pagsubaybay ng buhay ko. Sa totoo lang guys, sa umaga ay ang aga-aga akong nagigising. Maliban na lang kung kasarapan ng tulog ko. Pero minsan talaga ay nagigising ako ng alas 3 ng madaling araw kasi anong tawag doon? Natulog ako ng sobrang maaga. Kaya yun. Ayun lang guys. Thank you so much for
follow my video all the time and especially my live. Yeah. Okay lang ako guys. Nakikita kong okay si Mon, okay si Abby, kaya masaya ang mundo ko. So, ang kailangan ko lang gawin guys ay mag-isip ako ngayon kung ano ang pwede kong pagkakitaan dito sa Pilipinas para makasurvive sa pang-araw-araw at ayokong umasa sa nanay ko guys. Ultimong pagkain ko araw-araw. Alam ko na nanay ko ang nasagot pero kailangan kong bumili ng mga pagkain para din sa aming lahat. Pero nakikita ko kasi nagagastusan si nanay dahil doon siya nakikitira kay Monique. Siyempre kailangan niya din isama si Monique ng pagkain. Pero darating na si Myra, kaya bahala na sila sa mga buhay nila. Mayroon na kaming kanya-kanyang buhay kung paano kami mabuhay sa araw-araw. Pero alam ko naman kasi si nanay yung tipong tao hindi pabaya sa sarili niya. At alam ko na sa edad na 81 years old, going strong pa rin ang nanay ko talaga. Napaka-strong woman pa rin talaga niya. At nagagawa niya pang mamili ng mga, alam mo yung nyog, bumibili siya ng nyog tapos ibebenta ulit. Yun. Ayun yung pinagkikitaan ni nanay ko at saka kahoy. Ayun. So naisip ko guys na magkaroon ng pwesto dyan sa gilid natin ng PD road dyan sa labas. Total naman ay hindi pa naman nakukuha yan at ayaw naman nilang kunin. So hindi na ako magpapaalam. Bakit? Nakasanla sa akin ang lupa. Kaya karapatan ko na magpatayo dyan kung ano yung gusto kong ipatayo dahil nakasanla sa akin ang lupa. So ngayon kung ayaw nila na magpatayo ako dyan, ang gawin nila ay ibalik nila ang aking pera. Balik nila ang pera ko. Yun lang. Para yung pera ko, alam ko kung paano ko palaguin. Yun guys, ang ko. Yun, siya nga pala guys. Thank you so much sa inyo. Bye-bye. God bless and good morning sa inyo.